Pero habang nagaganap ang mga debate, bumabaha ang mga maling impormasyon at haka-haka. Ngayon, lalampasan natin ang mga opinyon at haharapin ang mga katotohanan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay nananatiling isa sa mga pinakamapanghati na personalidad sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Minamahal ng ilan, kinatatakutan ng iba. At ngayon, siya ang sentro ng isa sa mga pinakamainit na kaso sa International Criminal Court. Pero habang nagaganap ang mga debate, bumabaha ang mga maling impormasyon at haka-haka. Ngayon, lalampasan natin ang mga opinyon at haharapin ang mga katotohanan. Unang alamat, walang jurisdiksyon ang ICC kay Duterte. Ang sabi nila, dahil umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019, wala na itong kapangyarihan kay Duterte. Pero ito ang totoo. Sa ilalim ng Artikulo 127 ng Rome Statute, ang pag-alis ay magkakabisa lamang pagkalipas ng 1 taon matapos ang abiso. Sumali ang Pilipinas sa ICC noong 2011. Nagpasya ang ICC na may jurisdiksyon pa rin ito sa mga krimen na nagawa habang miyembro ang bansa. Noong Marso 2023, muling pinagtibay ito ng pre-trial chamber. Kaya ang jurisdiksyon ay hindi tungkol sa pagiging miyembro ngayon. Ito ay tungkol sa mga krimen na nagawa noong miyembro pa ang bansa. Pangalawang alamat, dahil umalis na si Duterte sa puwesto, hindi na makapag-iimbestiga ang ICC. Ang sabi nila, hindi na siya presidente, kaya walang batayan para sa pag-uusig. Pero, sa totoo lang, walang pakialam ang ICC kung nasa puwesto ka o wala. Inusig nito ang mga nakaupong presidente tulad ni Omar al-Bashir at mga dating presidente tulad ni Laurent Gbagbo. Ang mahalaga ay ang panahon at uri ng mga di-umano'y krimen, hindi ang iyong kasalukuyang katayuan. Ang pananagutan ng pinuno ay hindi nagtatapos pagkatapos ng iyong termino. Pangatlong alamat, ang ICC ay isang korte ng kanluran na target ang maliliit na bansa. Ang sabi nila, may kinikilingan ito laban sa mga umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas. Pero ito ang totoo, ang ICC ay pinamamahalaan ng mahigit 120 miyembrong bansa, kabilang ang marami sa Asia, Africa at Latin America. Ang punong tanggapan nito ay nasa The Hague, Netherlands. Ngunit ito ay isang pandaigdigang korte na batay sa kasunduan, hindi isang ahensya ng kanluran. Nag-imbestiga ito ng mga pinuno mula sa Russia, Georgia, Libya, Sudan at maging sa mga Europeo. Ang paratang ng pagkiling sa kanluran ay madalas ginagamit upang ilihis ang internasyonal na pagsusuri. Pang-apat na alamat, hindi nagbigay ng utos si Duterte na pumatay, kaya hindi siya responsible. Ang sabi nila, hindi siya ang bumaril, kaya alam mo na hindi siya maaring managot. Pero ito ang totoo. Ginagamit ng ICC ang prinsipyo ng command responsibility, na nangangahulugang ang mga pinuno ay maaring managot sa krimen para sa mga krimen na ginawa ng kanilang mga nasasakupan kung sila ang nag-utos, naghikayat o nabigo lang napigilan ang mga ito. Ang mga pampublikong talumpati at pahayag ni Duterte ay bahagi ng ebidensyang sinusuri. Halimbawa, ang mga pahayag tulad ng barilin sila at ang tanging kasalanan ko ay ang extrajudicial killings. Ang mga ito ay nasa ilalim ng internasyonal na pagsusuri. Panlimang alamat, ito ay isang pampulitikang hakbang lamang laban kay Duterte. Ang sabi nila, ito ay isang kampanya ng kanyang mga kaaway upang sirain siya. Ngunit ang totoo, ang kaso ay sinimulan ng mga mamamayang Pilipino at mga saksi, kabilang sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato, pati na rin ang mga human rights lawyer. Ang ICC ay nangangailangan ng independenteng pagsusuri ng ebidensya ng mga hukom nito, hindi ng mga politiko. At kahit na, sabihin nating, may kinalaman ang mga taong may motibong pampolitika, ang mga katotohanan at batas ang tanging batayan ng ICC para sa paglilitis. Pang-anim na alamat, hindi maaring arestuhin ng ICC si Duterte nang walang kooperasyon ng Pilipinas. Ang sabi nila, nang walang tulong ng gobyerno ng Pilipinas, walang paraan para ikulong siya. Pero ito ang totoo, walang sariling pulis ang ICC, ngunit sinumang miyembrong bansa ng ICC ay maaring magsagawa ng pag-aresto kung maglakbay si Duterte doon. Nagkaroon na ng ilang matataas na profile na pag-aresto ng maglakbay ang mga suspek sa ibang bansa.
Maaring tumanggi ang gobyerno ng Pilipinas ngayon. Ngunit, alam mo, ang mga susunod na administrasyon ay maaring magpasya na makipagtulungan. Halimbawa, si dating Pangulo ng Sudan na si Omar al-Bashir ay muntik ng arestuhin sa South Africa habang dumadalo sa isang summit. Sige, pangpitong alamat, ang war on drugs ay legal, kaya walang krimen. Sinasabi ng ilang tao na ginagawa lang ng pulis ang kanilang trabaho. Ngunit ito ang totoo, hindi sinusuri ng International Criminal Court ang mga individual na kilos ng pulis, kundi ang mga pattern ng malawakang, sistematikong pagpatay. Kung nangyari ang mga pagkamatay ng walang due process, o kung ang mga target ay pinatay ng walang pagtutol, ito ay kwalipikado sa ilalim ng mga krimen laban sa sangkatauhan. At para mas malalim pa, kahit na may mga lehitimong operasyon, sinusuri ng ICC ang lawak, dalas, at ang retorikang sinusuportahan ng Estado sa likod ng mga pagpatay na ito. Pangwalong alamat, hindi kailanman magpapatuloy sa paglilitis ang kasong ito. Sinasabi ng ilan na puro salita lang ito at walang paglilitis na mangyayari. Ngunit ito ang totoo, ang ICC Pre-Trial Chamber ay pinagpatuloy na ang kaso. Ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga akusasyon ay nakatakda sa Setyembre 23, 2025. Kung makumpirma ang mga akusasyon, magsisimula ang isang buong paglilitis. Pangsyam na alamat, naka-move on na ang mga biktima. Bakit pabubuksan ang mga lumang sugat? Ang sabi nila, dapat kalimutan na ang nakaraan. Ngunit ang totoo, libu-libong biktima ang nananatiling walang katarungan, kabayaran o pagtatapos. Patuloy na humihingang sagot ang mga pamilya ng mga namatay at nawawala. Nag-aalok ang internasyonal na hustisya ng huling pag-asa kapag nabigo ang mga lokal na sistema. Ang paglimot ay hindi paggaling. Ang hustisya ay isang anyo ng kapayapaan. Pangsampung alamat, walang epekto ang ICC. Simboliko lang ito. Ang sabi nila, kahit na guilty, hindi haharap si Duterte sa tunay na parusa. Ngunit ang totoo, ang mga paghatol sa ICC ay nagresulta sa tunay na sentensya sa bilangguan, pandigdigang pagyayelo ng ari-arian at pagbabawal sa paglalakbay. Higit sa lahat, pinabago nila ang internasyonal na pamantayan at pinipigilan ang mga pang-abuso sa hinaharap. Para sa marami, kahit ang pagpapanagot sa mga makapangyarihang tao ay hustisya na. Hindi laging mabilis ang hustisya. Ngunit ito ay laging sulit na ipaglaban. Maniwala ka man o hindi na guilty si Duterte, mahalaga ang mga katotohanan. At ang katotohanan, malaya sa mga alamat, ang tanging batayan na maaari nating pagtayuan ng hustisya. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Mag-comment sa ibaba, anong iba pang tanong ang mayroon ka tungkol sa ICC o hustisya sa Pilipinas? Panatilihin nating batay sa katotohanan, magalang at walang takot ang pag-uusap. Disclaimer, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at impormasyon lamang. Ito ay batay sa mga pampublikong datos, ulat at pahayag tungkol sa isang partikular na issue. Ang nilalaman ay hindi naglayong akusahan o hatulan ang sinumang individual ng anumang krimen. Lahat ng nabanggit na tao ay itinuturing na inosente hanggat hindi napatunayang nagkasala sa korte ng batas. Layunin naming ipakita ang mga napatunayang katotohanan at legal na proseso sa isang malinaw, balanse at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag ay hindi nilalayon na mag-udyok ng puot, karahasan o paninirang puri. Para sa legal o opisyal na mga update, hinihikayat ang mga manonood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o sa mga naugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.